Lahat kami, taga Barangay 88, taga Fisherman Village. Squatter kami, marami kami doon. Di pa lang yung pagitan ng bahay ko sa dagat. Yung iniintindi po namin, dahil marami talagang bagyo na dumarating din sa amin, para bang wala lang. Hindi kami lumikas kasi akala namin hangin lang. Pizza 8 ng umaga, kasagsagan ng Yolanda ay nasa bahay po ako, pati yung misis ko. Dahil mahirap talaga iwanan yung bahay, dahil maraming magnanakaw eh. Baka pagdating namin yung mga gamit namin, wala na. Biglang lumaki yung dagat, pati yung tubig, biglang lumaki yung alon, nagkagibaan yung mga bahay. Nung pumasok na yung tubig, nagdesisyon na ako na magtakbuhan na kami. Paglabas namin ng bahay, malaki na yung tubig. Tapos yung mga kasamahan ko, pati yung mga maliliit, umawak sa akin sa katawan ko. Hanggang sa nakakapit kami sa isang bigkis na kawayan. Nakakapit kami sa kawayan na tinali. Mga 20 kami kumapit doon. Yung mga bata talagang ginawa nila akong salpabida eh. Konti na hiningi ako, kaya nabitawan ko yung mga bata. Yung asawa ko po, hawak ko siya nung mga oras na yun na malakas ng hangin. Hinawakan ko yung asawa ko po tsaka yung anak ko. Paglingon ko, nakita ko yung misis ko, pero yung anak ko, wala, nabitawan ng misis ko. Ginawa ko lahat yung magawa ko para iligtas yung asawa ko. Subalit, nagkahiwa-hiwalay kami nung nasa gitna na kami ng dagat. Pagkapunta namin sa gitna ng dagat, nabundol kami ng bahay. Tapos yung asawa ko nakabitaw. Nagkaway po siya sa akin nung nakakapit pa sa kawayan. Isang bisis lang nagkaway. Tapos biglang lumubog. Hindi ko na po nakita. Hindi ko nalaman na wala na siya. Sabi niya sa akin, bumitiw ka na para malibre ka, dahil hindi ko na kaya. Huwag, kahit na mangyari, sama-sama tayo. Wala na rin yung anak natin eh. Tapos yung anak ko, hindi ko na nahawakan po kasi inano ng alon yung malakas na alon. Doon na nawala yung anak ko po Masyadong madilim eh, yung asawa ko hindi na makakita eh. Hindi ko na talaga akalain na mabubuhay pa kami. Gusto ko sanang tumalon kaso pati ako mamamatay. Mataas nang masyado Mga 6 lang kami yung naligtas nung ipinadpad kami doon sa kabilang ibayo ng Tacloban. Sabi ko sa misis ko, ligtas na tayo. Dahan-dahan po ako naglalakad, pauwi, mga 4 na oras. Marami po mga katawan nga nagkalat, mga patay. Hinanap ko na yung anak ko. Tapos yung asawa ko, hinanap ko rin. Halos inisa-isa ko po yung mga patay na nagbabaka sakali na yun yung misis ko. Pero bigo po ako na makita siya. Yung anak namin, kung saan namin nabitawan, pagka bukas ng maga, doon na namin nakita. Yung nakita, yung uncle niya. Ako po ang nakakita ng katawan nila. Ng anak ko at asawa ko, pati yung pamangking ko. Tingin ko, nakaganon yung bata, nakaakap. Doon sa may damuhan. Wala na simbuhay. Lininisan sila, binihisan. Kahit basa yung mga damit, binihisan pa rin. Tapos linagyan namin ng yero para hindi mauulanan hanggat na kinuha sila ng mga sundalo. Kami po yung nag-balibag ng anak-anakan ni Ramel Navarro, pati yung asawa ni Eduardo. Sabi ng asawa ko iyak ng iyak. Wala na kaming anak. Mahirap talaga yung nawawalaan ng pamilya. Para ka nasisiraan ng bait. Nawawala ka sa sarili mo minsan. Minsan naman bumabalik yung pag-iisip mo sa normal. Minsan bumabalik na naman. Hindi na ginagalahan maghanap buhay ang asawa ko. Pero sabi ko naman, andito pa naman din tayo eh. Tsaka yung Panginoon, hindi na magpapabaya siguro sa atin dahil binawasan na nga tayo ng isa magsikap na rin tayo. Hindi ko pa makalimutan yung asawa ko. Na-imagine ko yung paano siya naghihirap ng kasagsagan ng bagyo. Halos naiyak pa rin ako hanggang sa ngayon pag naalala ko siya. Paggabi po, nakaupo lang ako, tumitingin sa langit, kung saan yung liwanag. Madilim po sa gabi sa Timex area. Nag-iisa po ako lugar na yun. Pagkat yung mga anak ko ipinauwi ko na sa Biliran. Mahirap na naman talaga mawala ng anak eh. Lalo na kung iisa lang. Kaya yung ko naman, kung saan siya nilagay ng Panginoon ngayon, sana si Lord na lang bahala sa kanya. Gusto ko sana akong nauna kaso hindi man ginusto ng Panginoon. Akong itinira. Sabi ko ako na lang mauna dahil ako may sakit Gusto ko maglasing na lang gabi-gabi para makatulog lang ako.
Yung iba, wala nang gana na bumalik sa lugar na yun. Kasi wala nang bahay halos. Hindi pa kami nakakabalik doon. Ang buhay po na napapaligiran ng mga patay nung una, na para may takot ako, hindi ako makatulog. Subalit, bandang huli po ay nakapag-adjust na po ako. Yung pinagsisisihan ko po kung bakit hindi ko sila nailikas sa tubig. Kawawa naman yung mag-iina ko. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nanatili ako ng Timex, umaasa ko na babalik pa yung asawa ko. Wala naman nagsisisi dahil pareho naman kami.